At ang video natin ngayon ay tungkol sa isang kababayan natin, ilang kababayan natin na nagtatanong tungkol sa pag-aaral ng Korean language. At ito, basahin natin yung isang humihingi ng payo si kabayan. Kabayan, ako po ulit ito, yung 35 years old na din po tulad nyo nung nag-aral ng Korean language. Tanong ko lang po kung gaano po kayo kasubsob sa pag-aaral ng Korean language bago kayo nakapasa. I-share ko na lang kabayan yung kasalukuyang nag-aaral ako ng Korean language. Kasi sa tulang mga kabayan, sa Korean Language School, sa KLC, ang maituturo lang talaga nila sa inyo ay matuto kayong magbasa at kung ano yung mga dapat ninyong pag-aralan. Kasi yung libro na binibigay sa inyo ng mga KLC, dyan lang talaga umiikot ang tanong at ang sagot sa EPS topic exam. Katulad lang yan nung binibigay ng HRD Korea na reviewer, yung tinatawag nilang book 1 at book 2, nandun lang umiikot ang tanong at ang sagot. Kaya yun talaga yung dapat ninyong pag-aralan. Ito, nung nag-aaral ako ng Korean language, syempre may trabaho ako noon. Ang ginagawa ko noon, kasi ang pasok ko lang noon sa Korean language school ay every Sunday lang, simula alas 12 hanggang alas 6 ng hapon. Siyempre, minsan nagkakapasok pa ako ng linggo nung dati sa pabrika na nung nag-umpisa ako nag-aral ng Korean language, sa pabrika ako pumapasok. Pag 6 to 6, kalimitan kasi mga kabayan, 6 to 6 yung pasok namin, minsan pang umaga, minsan pang gabi. Ito yung ginagawa ko. Siyempre, wala akong pasok sa Korean language ng simula Lunes hanggang Sabado. Linggo lang talagang pasok ko. 10 Sunday. 10 Sunday lang, every Sunday. Sa umaga, para magkaroon na rin kayo ng idea doon sa mga nahihirapan, sa mga naguguluhan kung paano anong oras yung pag-aaral ng Korean language. Ang ginagawa ko noon, halimbawa ang pasok ko ay alas 6 ng umaga, minsan gumigising ako ng alas 5 or alas 4 ng madaling araw kasi napakaganda mga kabayan mag-aral or mag-memorize or mag-familiarize ng vocabulary sa madaling araw dahil fresh pa ang utak ninyo. Madaling papasok sa utak ninyo, madali ninyong mapapamiliarize kahit basahin nyo lang yan. Tapos, halimbawa, naglalaan ako ng isang oras sa umaga, tapos, ang gawin ninyo, gumawa kayo ng flashcard. Ito, katulad nito, malaki lang yung nagawa ko. Gumawa kayo ng flashcard, magsulat kayo ng mga Korean language vocabulary sa ganito, liitan nyo na lang, kasi pwede nyong dalhin ito sa trabaho. Gumawa kayo ng ganito, kahit paulit-ulit lang ninyong basahin, mami-memorize nyo na yan. Katulad ito, ganito, itatawag niya flashcard, ganyan. Siktang. Tapos, ang English translation niya ay nasa likod. Yan. Ang ginagawa ko noon, pag break time sa trabaho, o kaya naman ay hindi busy sa trabaho, siyempre nasa bulsa mo lang yan, kukuhanin mo yan, babasa-basahin mo lang, basa lang ng basa, ganun lang ginagawa ko mga kabayan dati. Tapos, pwede rin kayong gumawa ng halimbawa ay ito yung tinatawag na familiarize mga kabayan, basa lang ng basa. Tapos, halimbawa yung bintana, sulatan nyo dyan ng papel. Wag naman yung susulatan nyo talaga yan. Di, kumuha lang kayo ng papel, sulatan nyo yung papel, tapos idikit nyo lang para matatanggal. Lagay nyo dyan. Siyempre, pag titingin kayo sa bintana, nakikita nyo, Changmun, window. Tapos sa pinto naman, magsulat din kayo, moon, door, di ba? Ayun, ganun lang. Tapos yung halimbawa sa bag ninyo, sulatan nyo ng kabang, yun, ganun yung tinatawag nilang familiarize, magbasa ng magbasa. Kung talagang i-memorize, ganun, di ba? At
Ganito pa, halimbawa sa trabaho, meron na kayong flashcard, di ba? Pag break time, basa kayo, basa, basa lang ng basa. Ganun lang yung ginagawa ko dati. Tapos, pag uwi nyo ng bahay, 1 oras, bago kayo matulog, mag-aral kayo. Yun. O familiarize ulit. Basta ganun lang gawin yung mga kabayan. Kung nahihirapan na kayo, nakakaramdam kayo ng pagod, magpahinga muna kayo. Kasi kung may stress ang utak ninyo, lalong wala kayong matututunan. Lalong sasakit ang ulo ninyo. Kapag naramdaman ninyo sa sarili ninyo na nahihirapan na kayo, magpahinga muna kayo ng 1 araw. Pagdating ng susunod na araw, banat ulit, mag-aral ulit. Ganun lang talaga. Mahirap kasi yan lalo na pag may trabaho ka. Naranasan ko rin yan. At ilan vocabularies kinabisado nyo po bago ang exam. Hindi ko masyadong matandaan mga kabayan yung vocabulary na kabisado ko nun. Pero ang importante talaga mga kabayan, may nagawa akong video. Yan, gusto nyo panoorin nyo yung video ko na yan. Yan, importante yan mga kabayan, yung mga vocabularies na nandyan. Pagdating sa EPS topic exam, makakatulong sa inyo yan. Hindi ko, siguro, nasa 500, mahigit. Mga ganun, mga 500 mahigit. Malaki kasi mga kabayan ng pagkakaiba na ngayon. Kasi sa amin noon, kung ile-level ko yung exam namin noon, sa akin lang yung mga kabayan, sa akin lang. Sa palagay ko lang. Ewan ko yung mga kasabayan ko dati ko, ano. Ile-level ko siya. Yung exam namin noon, hindi ko naman kami minamaliit. Sa tansya ko lang to. Ile-level ko lang siya, parang ang exam namin noon ay pang elementary sa Korean language. Ngayon, nagle-level up na, parang pang high school na yung EPS topic exam ngayon. Sa amin noon, maraming vocabulary kang alam, mataas na yung chance mo na pumasa sa EPS topic exam. Lalo pa ngayon, tataasan na naman nila ang passing score sa EPS topic exam at pagdating sa skill test, ay marami silang tanong na gagawin. Kaya ang masasabi ko dun sa mga nag-aaral ng Korean language, seryosohin ninyo ang pag-aaral ng Korean language ngayon. Hindi lang naman yan, kumbaga para sa inyo din naman yan. Sabi pa niya, nahihirapan po kasi ako sa conjugation. Ngayon, pag na-review ko na yung marker, pag may question, halos parang di ko na mabasa kung marker ba yun o parts ng words. Ayan, ibig sabihin lang yan mga kabayan, kukunti pa lang yung alam mong Korean language vocabulary. Kung marami ka nang alam na Korean language vocabulary, ay malalaman mo na yan kung marker ba yan o parts ng word. Ito pa yung isa, Kuya Pinong, content naman ho kayo about sa mga disiplina at ano ang pwede iwasan habang nag-aaral. Kasi ho ako minsan nawawala ng gana, parang nagiging kampante ako minsan. Gusto ko po sana i-push pa ang sarili ko sa limitasyon. Ayun. Ito lang yan eh. Kasi tayo naman ay wala namang bobo sa atin. Iba-iba kasi tayo ng kumbaga sa iba-iba yung capacity ng utak natin. Meron talagang matatawag nating matalino. Siguro, hanggat kaya ng utak mo, kung gano'n karami yung Korean language vocabulary na kaya ng utak mo, isagad mo. Tapos tungkol naman sa, wag nyo namang persayin masyado yung sarili niyo. Baka naman iba na kahinat na niyan. Sa disiplina naman ng pag-aaral ng Korean language, ganun lang yung mga kabayan. Sa umaga, maglaan kayo ng 1 oras. Para sa akin lang yun, nakadepende sa inyo. Nakadepende sa schedule ng trabaho ninyo. Pero ako talaga, ganun yung ginagawa ko. Maglaan kayo ng 1 oras sa umaga bago pumasok sa trabaho. At maglaan kayo ng 1 oras sa gabi bago kayo matulog. Tapos ayun, flashcard na kayo. Pagdating sa trabaho, pwedeng mag-flashcard kayo. Kumuha kayo ng papel na maliit na bababubuklat-buklatin. Bibigyan ko kayo dito sa YouTube ng mga Pinoy or Pinay na nagtuturo ng Korean language.
Ito mga kabayan, itong mga vlogger na to sa YouTube, sila yung nakaranas ng mag-exam, kaya alam nila kung ano ang dapat na ituturo sa inyo, kung ano dapat yung pag-aralan ninyo. Unang-una, hindi ko sila promote mga kabayan, ano? Ah, ito lang yung nakita ko para sa akin na mga vlogger na nagtuturo ng Korean language na makakatulong sa inyo. Unang-una, hindi ko to kilala mga kabayan at hindi rin nila ako kilala. Ito lang yung napansin ko sa kanila na makakatulong sa inyo. Unang-una, kami teaches Korean. Pangalawa, topic gallery. Pangatlo, Raymart Montilla. Pang-apat, Hangul Formula. Yan. Try nyong panoorin mga kabayan, yung mga vlogger na dito sa YouTube, makakatulong sa inyo yan. Pero dun sa mga beginner, si kami teaches Korean ang una nyong panoorin. Itatry ko sana na magturo ng Korean language kaso sa totoo lang mga kabayan, wala. Hindi talaga ako obra sa pagtuturo ng Korean language. At aminado naman ako na talagang pasang-awa ako sa APS topic exam. Yun nga, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na sa dahilan lang sa nagkabisado ako ng siguro mga 500 o 600 Korean language vocabulary, yun, pumasa na ako. At inuulit ko, magkaiba noon saka ngayon. Ano? May alam naman akong konti sa mga particles, conjugation, pero hindi sapat yun para magturo ng Korean language. Sa ngayon, nakikita ko na importante talaga mga kabayan na mag-aaral ng Korean language sa mga KLC. Unang-una, sa pronunciation. Hindi ko naman minamalit yung mga nag-self-study, ano? Pero maganda na ngayon talaga mag-aaral sa Korean language. Alam nyo na, mayroong kasing mga lugar sa atin sa Pilipinas, katulad ng Bicol, Bisaya, pagdating sa pronunciation, mayroong kasing pagkakaiba mga kabayan. Kaya mas maganda talaga mag-KLC ngayon kung gusto nyo mag-apply dito sa South Korea, kung gusto nyo maging maganda yung kalalabasan. Pero inuulit ko, nakadepende pa rin sa tao yan. Kahit na gaano kagaling, kahit magaling yung nagtuturo ng Korean language sa inyo, kung hindi kayo magsiseryoso, wala ding mangyayari. Inuulit ko, kailangan nyo nang seryosohin ang pag-aaral ng Korean language ngayon dahil humihigpit na. Yung mga libro, hindi ko naman sabi sa inyo kung ano ba dapat talaga. Yung sa mga nalilito, kung ano ba dapat yung pag-aralan, kung ano yung libro na binigay ng Korean language sa inyo, yun yung pag-aralan ninyo. Tandaan ninyo, nandun lang umiikot ang tanong at ang sagot sa APS topic exam. Sa mga beginner na nag-aaral ng Korean language ngayon, huwag kayong masyadong ma-pressure mga kabayan. Ano? Kasi hindi porkit tinaasan yung passing score at dadamihan, hihigpitan yung pagtatanong pagdating sa skill test. Yung iba kasi dyan, napipressure na, lalo na sa interview, sa skill test, hindi malaman kung ano isasagot. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo mga kabayan. Hindi yan sila magbibigay ng mga tanong na sasabihin natin na yung napapanood nyo sa mga Korean drama na fluent mag-Korean, hindi yan ganun. Basic lang talaga ang mga tanong nila dyan. Katulad lang din siguro nung dati, dadagdagan nila yung mga tanong, lalong pinaka-importante ngayon tungkol sa trabaho, yung idadagdag nilang mga tanong sa skill test, sa interview. Pinaka-importante, wag masyadong ma-pressure pagdating sa pag-aaral ng Korean language. Enjoyin nyo lang. Kung kayo ay tinatamad ng mag-aaral ng Korean language, kung kayo ay nawawalan ng gana, ito lang yung isipin ninyo.
Bakit kailangan yung pumunta dito sa South Korea? Di ba, syempre, kailangan yung kumita ng malaking pera. Pag nandito na kayo sa South Korea, yun lagi yung iisipin. Gawin ninyong inspirasyon yung kahirapan nyo sa Pilipinas. Gawin ninyong inspirasyon yung sitwasyon ng buhay nyo ngayon na mahirap. May gusto kang bilhin, ayaw mong bilhin, kasi kung nandiyan ka lang sa Pilipinas nagtatrabaho, kung gusto mong magpundar ng bahay at lupa, parang malabong mangyari. Pwede naman sa pag-ibig, pero matagal mong babayaran. Pero, kapag nandito ka na sa South Korea, lahat ng gusto mong bilhin, lahat ng gusto mong maipundar, makakapag-ipon ka ng pera, isipin mo lang yon. Sigurado gaganahan ka sa pag-aaral ng Korean language. Ganun lang yung ginawa ko dati. Ginawa kong inspirasyon, isipin mo gagawin ko to para makahon ka sa kahirapan. Para mabago yung buhay mo. Hindi naman siya yung mayaman na mayaman talaga. Malaki ang mababago sa buhay mo kapag nandito ka na sa South Korea. Malaki ang sweldo dito. Pag nandito ka na sa South Korea, makakabili ka na ng lupa at bahay, makakabili ka na ng sasakyan, makakapag-ipon ka ng pera, makakapag-ipon ka para sa pag-aaral ng mga anak mo. Pero inuulit ko, nakadepende pa rin yan sa iyo kung marunong kang humawak ng pera.